Good morning guys, at eto na nga, ako'y galing ng palengke at ako'y namili ng aking mga kakailanganin para sa paggawa ng aking suka sa araw na to. At ito'y papasok na nga ako sa aming kwarto. Kita nyo ang gulo ng labas, hindi pa nag-ayos. At ayan, mas magulo ang loob dahil hindi pa ako nakakapagligpit. Pero okay lang yan guys. At yun na nga, inilapag ko na ang aking mga pinamiling gamit sa palengke at inanda ko na ang lahat ng kakailanganin ko. Nalis ko muna ang aking salamin para mas madali akong makaaninag at tinignan ko na ang kanin at ulam na dinuguan para sa aming tanghalian. Chinik ko rin ang binili kong dalawang mayonnaise at ang tissue na gagamitin para sa Christmas party food sharing. Inilabas ko na rin ang miswa na lulutuin ko mamaya at chinek ko rin ang mga gulay at pangsahog para sa miswang pangluto pang dinner. At yun nga, ay kinuha ko na rin ang plastic at hiniwalay ko na ang aking mga kakailanganin para sa panluto mamaya at sa gagawin kong pangtimpla ng sukang timplado. Inilabas ko na rin ang mga gulay na aking hihiwain maya-maya lamang. Yan na, i-ready na. Pati plastic ay itabi para sa basurahan. Ilabas na rin ang suka na gagamitin ko mamaya at itabi muli ang plastic na ginamitan. At pinagsama ko na ang mayonnaise at ang tissue para ito ay akin ang isasabit dito. At ito nga, sa aking pagsabit ay nakaready na ang aking mga gagamitin. Ay kinuha ko na tulad ng bote ng suka, ang asin, ang pamintang durog at ang bechin na aking gagamitin. Nilagay ko na rin ang embudo at may kinuha lamang ako guys. Ang aking kinuha ay ang maywagang bote ng timpladong suka na naubos na halos kagagamit. Ready ko na rin po ang aking mga gagamitin at sisimulan ko nang hiwain ang sibuyas. Ang sibuyas ay medyo malaki para mas malasa at malinamnam ang sukang timplado na aking gagamitin. At ito nga ay binalatan ko at sinimulan ko na itong hiwain. Ang kailangan kong gawin dito ay pipinuhin ko ito para magkasya sa embudo pag sinaling ko na sa boteng lalagyanan. At ayan, hiniwa-hiwa ko kahit na maninipis lamang para mas madali siyang pinuhin. At sinantabi ko muna ang kalahati at eto na, tinadtad ko na ng tinadtad hanggang sa magkatadtad-tadtad upang maging pino. At yun na, isinunod ko na rin ang bawang at hiniwa ko muna siya ng pataas. Oo nga pala guys, ganito ako maghiwa ng bawang para mas madaling pinuhin ang paghihiwa ng bawang. At hiniwa ko na rin siya ng another side para sa pag-slice ko ng mas mabilis at maging pino ng mas madali. So ayan, pagmasdan nyo lamang at mag-ingat lang sa paghihiwa. At ayun na nga, tinadtad ko na uli siya at makikita ninyo na pino na ang kinalabasan ng bawang na aking hiniwa. So almost perfect yan guys. Pero lagi ko sinasabi mag-ingat sa paghihiwa at ayun na nga, hinihalo ko na sa sibuyas. At gayon din ay hiniwa ko na rin ang mga kalamansi na panimpla. Oo nga pala guys, masarap ang sukang may timpla kapag nilagyan nyo ng ilang pirasong kalamansi at piganin nyo siya daan at masarap talaga at malinamnam. Promise, it's not a lie. Yan, ready ko na sila. At yun na, kinuha ko na rin ang embudo at sinalpak ko na sa putaragis na boting yan. Ngunit nagdalawang isip ako. Teka lang muna, ano ba ang gagawin ko? Aha, alam ko na. Kukunin ko muna yung suka at hindi ko muna siya isasalin sa sukang pangluto sa boting aking gagamitin. Uunahin ko muna pala ang mga pinaghiwa kong sibuyas at bawang doon sa bote ng gagawin kong timpladong suka para pagsaling ko mamaya ng suka ay hindi ako mahirapan na mag-shoot
sa imbudo ng mga pinaghihiwa kong sibuyas at bawang. Siya nga pala guys, sa dami ng pinamili ko at kaikot sa palengke ay nakalimutan kong maglagay ng sili. Anyway, sinisimot kong maigi yan para wala namang masayang, pero mayroon ako napansin ngayon lamang. May nagtatagong isang pirasong sibuyas sa aking kamay. At siya nga pala, ayan na, isinalaksa ko na. Sige, salaksakin mo ng salaksakin ng lalamunan ng bote. Dadagdagan ko na lang mamaya yan ng sili pagkatapos kong mamalengking muli. Pagkasundo ko kay Ikay para kumain ng lunch. At kami ay lalabas pa mamaya. So yun na nga guys, isinaling ko na rin ang kalamansi. Pigain ng pigain ng pigain. Parang tigiyawat na pinipiga. Yan. Mabango yan guys at malinamnam. Malinamnam at masarap. Siya nga pala, hindi ako pwede sa marami niyan dahil nagkaroon ako ng acid sa aking tiyan. At hindi dapat makarami ng maaasim na pagkain. Pero papitik-pitik at paminsan-minsan lang ay swak na swak naman sa aking panlasa. Sinalinan ko na rin ng maraming durog na paminta para sa mga pamins. At meron na rin akong nilagay na betchin, ang MSG, pampalinamnam at pangpasarap. Gayon din ay binuksan ko na ang asin. At guys, tignan nyong mabuti ang aking ginagawa. Hindi ko po kinakamay yan dahil yan ay malinis. Mamaya o sa susunod na gagamitin ng sukang panimpla, kakamayin din naman. Lagyan ko rin ng 2 kutsarang asukal na puti, pambalanse ng lasa at pampalinamnam din. At yung na nga guys, isasaling ko na muna ang suka sa bote ng sukang pangluto. Dahil yung matitira dyan ay siya ko namang isasalin sa embudo para sa sukang may timpla. At dadagdagan ko na lang mamaya pagkatapos ko ng mahalo. Yan, sinisiguro ko lang na hindi matatapon dahil pag yan ay natapon, pihado, mangangalingasaw suka ang buong kwarto namin. Ew, kakalat sa lapag at babantot ang kwarto. Ayan, tinabi ko na muna ang ng bote at isinaling ko na sa embudo ang suka upang madaling ma-shoot ang mga mixture na aking ginamit para sa may timpladong suka. Ayan guys, piniga-piga ko pa ang plastic para lang masigurong hanggang huling patak, pasok. At yan na, sinalaksa ko na uli ang lalamunan ng bote para madaling makapasok at dinagdagan ko na hanggang sa matansya ko ang dami ng sukang timplado na kakailanganin kong pang stock para sa araw-araw na magagamit sa lahat ng pagkain. Pwedeng sausawan ng bangus, pwedeng chicharon, o kahit na penoy at balot. So yun na nga guys, tinakta ko na siya at akin ang tinakpa ng unang bote para sa sukang pangluto at pangalawang bote para sa sukang timplado. At ayan na, mekis yun na yan guys. At ayan na, nakaredy na at konti na lang and yun na, approve. Salamat sa inyong panonood.